Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang ginagawa ko naman po ngayon ay nag-analyze po ako ng isang problema ng dump truck na Howo 371. So yung complaint po ay yung starter motor po at saka horn ay sumasabay po. Once na in-start po yung makina ay sumasabay po yung horn. So may ginawa na po ako doon pero hindi ko pa po sure kung uulit pa yung problema o hindi. At ang ginawa ko po doon ay mayroon po akong nakitang loose connection po ng body ground. So marami pong body ground na nagpangsama-sama yon. Maluwag po yung pinaka screw niya. So isa po sa dahilan din po yon na pwedeng mangyari na sasabay po yung horn sa starter motor. Kasi maluwag po yung pinaka negative power po ng magnetic switch po ng air horn. So yun lang po yung ginawa ko doon. At dito naman po ay since mayroon po akong spare na fuse box galing po ng ibang sasakyan na hindi na po ginagamit. So in case po na magkaroon ng problema pa rin ay ina-analyze ko na po itong naging dahilan kung sakali. Kasi itong relay po ng horn ay dito po nakapwesto. Yan. At yung starter motor naman po, yung relay ay dito rin po. Yan. At yung pinaka terminals po nila ay nandito po. Nagpapangtabi po. Yan. Sa pinakasulok, dalawa. Ayan po yung dalawa dyan sa gilid. At yung dalawa rin dito sa gilid. So kapag nagpandikit po yung sabihin po natin yung negative power po ng linya ng relay na to, dahil yung po yung pinaka trigger line, yung negative power po galing sa horn pad para mag-activate po itong relay na to. At yung starter motor na naka-steady naman po yung negative power niya, so pwede pong mangyari din. Halimbawa nagpandikit po dito yung dalawa na yan na hindi po natin inaasahan sa ilalim. Halimbawa po mayroon po siyang kumalang na isang bagay doon na metal. So hindi pwede pong mangyari na kapag in-start po natin ay sasabay po yung horn. Kasi automatic po mag-activate po itong relay na to at sasabay po sa starter motor relay. So yun po yung pinaghahandaan ko kung sakaling hindi po umubra yung ginawa ko na yon. Pero sa tingin ko po isang dahilan din po yung negative power or body ground po na nagsama-sama sa body ay maluwag po yung screw na naka-attach po doon. At itong relay naman po ay wala po siyang naging problema. Itong horn relay at itong starter motor relay po ay wala din po siyang problema. At inisa-isa ko na nga pong kinunan ng continuity. Magmula po dito sa sinasabi kong mga terminal na nakalagay dito na 4. Inisa-isa ko pong hinanap yung mga linya na yon at nakita ko naman po, na-confirm ko yung mga linya na yan. So nandito po sa ano na to, mga terminals na yan sa sulok. So yung pagsabay po ng starter motor at saka relay sa mga ibang
problema po ay nangyayari po yan, lalong lalo na po sa mga lightings. Malaking epekto po yung pagkakawala po ng halimbawa yung negative power. Sabihin na po natin na yung park light po or reverse light ay sumasabay po yung signal light. So pwede pong mangyari sa mga lightings naman yon kapag negative power po ang nagkaroon ng loss connection sa body ground. So ganun din po yung analysis yung ko po dito sa nakita kong sumasabay po yung starter motor sa horn. At hindi po horn ang starter motor ang sumasabay, kundi ang horn po ang sumasabay. So kapag hindi po ini-start yung ignition switch ay hindi naman po gumagana. At halimbawa po yung horn pad lang po ang pinagagana, ay hindi po sumasabay yung starter motor. Pero kapag starter motor po yung ginamit, pina-start po natin yung makina, automatically po sumasabay po yung horn po. Yun po yung naging problema sa sasakyan na yon. So yung mga ganitong problema po kasi ay pwede rin pong mangyari sa mga sasakyan ninyo. Yung mga ganyan na horn sumasabay sa pag-start ng makina. At yung iba naman po ay lightings naman, nagko-combine yung signal light sa reverse light. Kumikisap-kisap po yung reverse light kapag ginagamitan po ng signal light. So yung mga ganyan po ay body ground naman po ang nagiging problema sa mga ganon. At pag minsan naman po ay yung horn, mararamdaman po natin yung horn naman, yung lalong lalo na po yung modified na horn switch po na nakalagay sa sa shift lever natin. Kapag nagkaroon po ng kapos po sa body ground, mararamdaman po natin ay parang mayroon pong kumukuryente po sa kamay natin. So isa pong dahilan din yan sa body ground po ay kapos po tayo. At pag minsan naman po ay yung mga ilaw, kapag ginamitan po natin ng sabay-sabay ay nanlalabo po. Lalong-lalo na po yung headlight. Ay mapapansin po natin na kapag sinabay natin lahat-lahat ng mga ilaw ay lumalabo po. Kapag individual lang po natin na pinapailaw ay okay naman po. So isang dahilan din po yung body ground din po kapag mga ganyan. So maya maya po ay darating na po yung dump truck na bumabiyahe na naghahakot po sila ng mga boulders. So aalamin ko po kung ano na po yung nagiging resulta doon po sa ginawa ko kahapon, para malalaman ko po kung okay po yung ginawa ko o hindi. At kapag hindi po ay ito na po yung gagawin ko ulit. Dito po ako magpo-focus para ma-solve po yung problema. So hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.